Mga kapuso, 15 days na lang, Pasko na. At ang buong bayan nakaabang na kung bago magpasko may mananagot na kaya sa katakot-takot na katiwalian. Heto na nga ang mainit-init pang balita. Sumuko na sa tanggapan ng NBI ang negosyanteng si Sara Diskaya kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ilalabas na sa linggong ito ang warrant of arrest laban sa kanya. Ang asawa ni Sara na si Curly Diskaya kasalukuyan pa ring nakadetine sa Senado matapos ma-cite in contempt. Nahaharap si Diskaya at siyam na iba pa sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas sa ganitong kaso? Pwede bang sumuko na kahit wala pa ang warrant of arrest? Well, pwede naman po talaga since mukha namang sigurado nang lalabas ang warrant of arrest na yan. It will save the government time, effort, and money imbis na kung sila ay magtatago pa at kailangan pang hanapin na ang kalalabasan ay maaaresto rin naman at magkakaroon pa ng malaking public spectacle na baka talagang nakaposas pa sila dahil posibleng at mukha namang magiging flight risk if ever. So mas mabuti na nga na sila ay mag-antayin lamang at kung bailable naman ang magiging kaso nila, maaari na silang mag-post ng bail agad. However, diba, sandali lang. Baka kasi non-bailable na magiging kaso laban sa kanila sa laki ng amount involved sa kanilang charge of malversation of public funds. Sa ilalim po ng ating Constitution, usually, ang bail o ang piyansa ay magbibigay ng temporary na kalayaan habang pending ang kaso ng isang akusado. Ang bail ay isang karapatan unless ang penalty ay reclusion perpetua and the evidence of guilt is strong. Ang malversation of public funds ay isang mabigat na kaso. Ang penalty ng kulong ay depende sa amount involved at reclusion perpetua na ang penalty ko o na dispalgo na amount ay lalampas ng 8.8 million. 8.8 million. Lampas ng 8.8 million ang halaga ng isang Rolls-Royce na may payong, kaya siguro talagang abot ang reclusion perpetua na yan. And I think the evidence of guilt is strong. So mukhang baka hindi bailable ang magiging kaso na isasampa sa mga Diskaya. So meron bang mapapala ang isang tao na mag-surrender na sa mga otoridad kahit na wala pang warrant of arrest? Well, mako-consider siguro ito na isang kaso ng voluntary surrender. Sa ordinaryong tao, ang voluntaryong pagsuko ay mga ituturing na mitigating circumstance sa ilalim ng Article 13, Paragraph 7 ng Revised Penal Code. Kapag sinabing mitigating circumstance, ito ay magpapababa ng penalty na maaaring maipataw ng isang hukuman. Pero, thinking about it, hindi ordinaryong taong involved sa laki ng halagang involved at sa posibleng dami ng kaso pa na maaari pang sumunod. Kaya't, like everyone, abangan po natin ang susunod na kabanata. Pero sana nga ay tuloy-tuloy na ang pag-usad ng wheels of justice natin. Nakakalula ang mga nanakaw sa mga binayad na buwis ng mga tao at lahat ay nagdadasal na sana nga ay mahuli na at ibalik ang perang yan. Pinakamaganda na aginaldo para sa ating lahat sa darating na Pasko. Diba? Ikulong na yan. Mga kurakot yan. Cheer lang po yan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, I'm back. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.